Ano ang tunay na itsura at pangalan ni Jesus? Maraming nagtatalo-talo tungkol sa totoong itsura ng Panginoong Jesus. May mga naniniwalang siya ay maputi at mahaba ang buhok. Mayroon din namang nagsasabi na siya ay kayumanggi at maigsi lamang ang buhok. Mayroong berso sa Biblia na nagpapahiwatig na maaaring hindi nga mahaba ang kanyang buhok. Ayon sa unang Korinto, chapter 11 verse 14, hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiya-hiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? At kung natatandaan nyo, hindi ba't si Jesus ay lumaki sa hirap at isang karpintero noong nandito siya sa lupa? Kaya't kung iisipin mo, ay tila malabo nga na mahaba ang kanyang buhok at maputi ang kanyang balat. May mga nagsasabing ang larawang ito raw ng ating Panginoong Jesus ay hinango mula kay Cesare Borgia, ang pangalawang anak ni Pope Alexander VI ng Roma. Ngunit mayroon ba sa ating makakapagpatunay sa mga ito? Sinasamba mo ba ang Panginoong Jesus dahil sa kanyang itsura o dahil sa kanyang ginawang sakripisyo para sa atin? Sa totoo lang, ay walang saysay na pagtalunan ng topic na ito dahil ang ganitong mga pagtatalo-talo ay ginagamit ni Satanas upang sirain ang Kristyanismo. Dahil dito, ang mga tao ay magdududa kung talagang nabuhay si Jesus dito sa lupa o kung gawa-gawa lamang siya ng mga relihiyon. Tayo ay dapat mamuhay batay sa ating pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, ay alam nating totoo siya dahil ipinamalas niya sa atin ang kanyang kahangahangang gawa at ipinaunawa niya sa atin ang tanging daan sa kaligtasan, ang ating Panginoong Jesus. Kaya't ang mga ateista o ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay walang excuse. Kung gusto mong mabisualize ang totoong anyo ng ating Panginoong Jesus, ay ganito siya inilarawan ni Apostol Juan. Siya ay nakatayo sa gitna ng 7 ilawang ginto at nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigki sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa at ng niebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. At balang araw mga kapatid ay makikita at makakasama na rin natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya magpatuloy lamang po tayo sa pananampalataya at magtiis hanggang sa wakas. Patungkol naman sa pangalan ng ating Diyos sa masalangit, maraming nagsasabi na ito raw ay Yahweh o Yahweh. Mayroon din naman nagsasabing ito raw ay Jehovah o kaya ay Adonai, El Shaddai o Elohim. Ngunit alin ba talaga? Naalala nyo ba noong tinanong ni Moises ang Panginoong Diyos kung ano ang kanyang pangalan? Ang sinabi ng Diyos ay, ako'y si ako nga, o sa Ingles, I am that I am. Ang I am sa mga letrang Hebrew ay YHWH, o kaya'y YHBH. Ang 4 na letrang ito ay tinatawag na tetragrammaton, at sa written Hebrew language, puro consonants lamang ang kanilang mga letra, walang vowels. Kaya't upang maipalaganap ang ebanghelyo sa ibang mga lahi at wika, ay muli nilang isinulat ang banal na kasulatan at nilagyan ito ng mga vowels mula sa salitang Adonai na nangangahulugang Lord. Kaya't ang pagbigkas ng YHWH ay Yahweh o Yahweh at sa YHBH ay Jehovah o Jehovah. Depende sa tao nagbibigkas o nagbabasa nito. Ang El Shaddai naman ay nangangahulugang God Almighty at ito ang pagpapakilala ng Diyos noong siya ay nakipagtipan kay Abraham. Ang Elohim naman ay ang Hebrew word ng Diyos. Ito ang ginagamit na salita sa pinakaunang berso ng Biblia, ang Genesis chapter 1 verse 1. Ang salitang ito ay plural in number dahil ito ay maaaring parehas na tumutukoy sa Diyos at sa mga anghel. Ngunit ano ba talaga ang dapat nating itawag sa Diyos? Hindi ba't itinuro sa atin ng Panginoong Jesus na kapag tayo ay mananalangin, ang ating itawag sa Diyos ay Ama namin na nasa langit? At kung tayo ay may hihilingin, ay hilingin natin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus? Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ngunit may mga nagsasabing hindi raw Jesus ang kanyang totoong pangalan. Ayon sa kanila, ang pangalang Jesus ay nangangahulugan daw na Hail Zeus at si Zeus ang Diyos-Diyosa ng mga paganong Griego. Ngunit kung susuriin mong mabuti, ang pangalang Jesus ay English transliteration ng Jesus na hango mula sa Greek transliteration ng Yeshua. Ang Yeshua o Yeshua ay ang pangalan ng Panginoong Jesus sa salitang Hebrew at ito ay hinango sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Yah at Shua na nangangahulugang salvation. Kaya't ang pangalang Yeshua
ay nangangahulugang God is salvation. At kung titignan mo sa Strong's Concordance, ang pangalang Jesus, ito ay nangangahulugang Jehovah is salvation. Kaya't ang kahulugan ng pangalang Yeshua at Jesus ay parehas lamang. Kaya't kung itawag mo man sa ating Panginoon ay Yeshua o Jesus, alam ng Diyos na hindi si Zeus ang sinasamba mo, kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang Yeshua o Jesus ay pangalan lamang ng ating Panginoon dito sa lupa, hindi sa langit. Kaya hindi na ito dapat pagtalunan ng mga Kristiyano. Sa katunayan, nang inilarawan ni Apostol Juan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus sa Pahayag chapter 19, verse 11 to 12, ang sabi dito, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagdiliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. At sa Pahayag chapter 22, verse 4, ang sabi dito, sa bagong langit at lupa ay makikita na natin ang mukha ng Diyos at isusulat sa ating mga noo ang kanyang pangalan. Sa makatuwid, malalaman pa lamang natin ang tunay na pangalan ng Diyos kapag tayo ay kapiling na niya sa bagong langit at lupa. Bakit? Dahil tayong mga tao ay likas na makasalanan at marami sa atin na kapag nagugulat ay binabanggit ang OMG o Oh my God o kaya Diyos ko po. At pansinin mo, kapag nanonood ka ng mga Hollywood movies, hindi ba't lagi nilang ginagamit ang pangalan ng Diyos o ng Panginoong Jesus kapag sila ay nagagalit o nagmumura? The Trinity? That cracked the IRS base. That was a long time ago. Jesus. Kaya't hindi pa talaga ipapahintulot sa atin ng Diyos na malaman ang kanyang tunay na pangalan sapagkat alam niyang marami sa atin ang dudungisan nito o gagamitin ito sa walang kabuluhan. Tandaan, ang pagsamba sa Diyos ay sa espiritu at katotohanan. At kahit bigkasin mo pa ang pangalan ng Diyos sa Hebrew o sa Greek, ay wala rin itong saysay kung hindi mo naman ginagawa ang kanyang kalooban o kung patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. At bilang paalala, kapag isinulat mo ang pangalan ng Diyos at ang ating Panginoong Jesus, i-capitalize mo ang mga unang letra bilang pagrespeto sa kanyang pangalan. Dahil kahit sa Biblia, ay nakakapital ang pangalan ng Diyos, maging ang mga pronoun na ginagamit upang tumukoy sa kanya. At alam mo bang kapag maliit na letrang D ang ginagamit mo para isulat ang Diyos o maliit na letrang G para sa God, ay hindi siya ang tinutukoy mo, kundi ang mga anghel, maging ang mga rebelding anghel tulad ni Satanas. Maraming salamat sa panonood at God bless you.